Hi everyone! In today's video, i-share ko lang sa inyo guys itong aking starfish or bunsel. Dahil nga napansin ko na medyo malaki na yung babies niya, naisipan ko na nga ilipat ito. Dahil nga guys, maliit lang talaga yung kanyang pot. Sa mga snake plant guys, natuto talaga ako maliit yung mga pot kasi nga mas mabilis sila magkaroon ng baby. And then parang ang bagal kasi lumaki pag malaki yung kanilang pot. So tamang pot nga lang nilagay ko. Then tinanggal ko na nga guys yung isang babies at napansin ko meron siyang ugat pero maliit lang. Pero mabubuhay naman ito guys dahil meron nga siyang ugat. So binalik ko lang ulit sa soil kasi okay naman yung soil niya at wala naman insects ito. Ayan. And then guys, sa pangalawa naman, ayan, tatanggalin ulit natin yung babies. Pero natanggal yung isang leaves. Pero itry ko nga din i-propagate kung mabubuhay ba ito. So ayan, tinanggal ko na nga guys. Tatanggalin pa lang pala natin, excited. Ayan. Pero guys, daan-dahan ha. Tulad ng ginagawa ko, ang hirap. Kaya pinipisil ko nga lang yung pot para matanggal ito. Pero guys, dito ako magkakamali. Tingnan nyo kung paano ko siya gawin. Kaya kapag tayo yung nagre-repat or nagtatanggal ng mga babies ng snake plant natin, tingnan natin maigi. Alanganin nga guys yung pagputol ko dyan. Ipapakita ko sa inyo. Ayan, naputol nga yung dulo kaya wala siyang roots. Pero itatry ko pa rin guys i-propagate kung mabubuhay ba siya. So ito ibabalik ko lang ulit sa kanyang pot kasi nga okay naman yung kanyang potting mix. Ayan. Hindi ko na guys ilipat na mas malaking pot kasi mas mabilis magkaroon ng babies yung snake plant na tama lang yung pot nila. So dito ko nga siya ilagay guys. Ayan. Nabawas lang ako ng lupa kasi ang hirap nga niya ibalik doon sa pot dahil punong-puno nga ng lupa. Healthy naman guys yung kanyang roots kaya hindi ko na siya kailangan pang putulin. Ayan. Yung iba kasi guys pinuputol yung roots pag alam nilang mahaba pero sa akin is hindi ko na yung kailangan putulin pa. Binalik ko siya ulit and then mag-add na ako guys ng soil. Ayan. Yung soil para na gamit ko dito is soil lang na dito sa amin at hindi ako guys bumibili ng potting mix. Ako yung gumagawa ng potting mix ng aking plants kasi nga mahilig ako magkamay ng halaman. To sure na safe, hindi nga ako bumibili guys. Binibili ko lang dito is rice hull na hinahalo sa ating soil. So medyo dry na nga yung soil pero no problem naman guys kasi nga basa naman yung soil nung una natin nilagay dyan. And then guys, yung pagdidilig pala dito is depende. Hindi agad ako nagdidilig kapag alam ko naman na basa pa yung soil. So mag-add ako ulit ng soil dito. Ayan. Pero nasa inyo yun guys ha. Kasi pag si snake plant is ayaw niya na matubig kaya ayaw niya laging basa. So didiligan ko yan after 2 to 3 days pa. So, nag-add na tayo ng soil first. And then, guys, yung pinakahuli is, itatanim na natin yung ating natanggal na baby. Ayan. Baby bunsil. So, dry na nga yung soil kasi nga, guys, naglalagay talaga ako ng soil sa mga excess spot ko para hindi na ako lipat ng lipat. So, ilagay lang natin dyan. Ayan. Pero guys ha, dapat ingatan natin huwag matigas na matigas yung soil kapag snake plant kasi nga is mabagal sila lumaki at minsan nagka-root rot or nalulusaw dahil hindi masyadong nagdi-drain yung kanyang soil. So make sure din na may butas yung ating mga pot. Ayan. Medyo dapat guys mabato-bato yung gusto din nila. Pamis guys, maganda din pero hindi na nga ako nakabili pero yun yung ginagamit ko before. So nag-add ako ng soil, ayan. Ganon guys, more on soil nga yung ginamit ko dito kasi naubusan nga ako ng rice hull. So ayan, kung anong kinuha nating soil dun ko na lang din guys binalik. So try nyo rin guys mag-repat or mag-propagate ng snake plant using soil or rice hull. Depende guys, basta huwag lang sobrang basang-basa. Dapat tama lang yung pagdilig natin para hindi malusaw yung ating plants. So lagay natin ito guys, baka nga kung sakaling magkaroon siya ng roots. So ayan na guys. Thank you for watching everyone. Bye!